Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito po sa Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, dito po sa aking mga social media platforms na ito, mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga medyo nalilate sa mga maiiksi kong talakayan, dito hindi. Maaabutan nyo ako. At saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss natin dito. Hmm? Okay, kaya subscribe na po kayo. Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo. Informador Meta or Facebook page. Ayan, unang pag-usapan natin mga kabunyog, mga kababayan. Galit. Galit si Congresswoman Bernadette Barbers, asawa ni dating Congressman Ace Barbers, Robert Ace Barbers. Mga kabunyog. Bakit galit? Kumakalat yung kumakalat yung nila, yung picture nila ni Congressman Benny Abante, sa picture na yon parang lumalabas naghahalikan sila. Oh, eh, um, ang doon, AI generated AI generated yung nasabing picture. Ang totoo, yun, kumbaga, close siya kay Benny Abante, katabi niya, binibiro niya, pero hindi naman totoo yung naghalikan. Sus naman, nasa session ng kamera, maggaganon ka. Kaya lang, wala ganyan na ngayon. Matindi na yung AI. Talagang pinapalabas nila parang totoo, sigurado magagalit diyan si Congressman Benny Abante. Galit pa naman yan sa mga fake news at disinformation. Pero ang nauna nang nag-react si Congresswoman Bernadette Barbers, asawa ni dating Congressman Robert Ace Barbers. Alam naman natin na si dating Congressman Robert Ace Barbers close, malapit dito kay Congressman Benny Abante. Sila yung mga quadcom Sila yung mga quadcom, sila Dan Fernandez, Congressman Paduano, ang yumaong si Congressman Acop, sila yung mga quadcom. Tapos na yung 3 terms ni Congressman Ace Barbers, kaya ang pumalit yung asawa niya, itong si Bernadette. Kaya kasama rin ito sa Justice Committee, itong picture na ito nung panahon niya ng Justice Committee, yung hearing doon sa impeachment ni Sara Duterte. Alam naman natin nung panahon na yon, itong si Congressman Ace Barbers ay Congressman Benny Abante, medyo ewan natin kung sinasadya o may mga pa-walk out pa. Mukhang binibiro nito ni Bernadette Barbers, ni Congresswoman. Yan siya, binibiro niya. Pero hindi naman yung mga beso-beso, hindi naman ganoon. Kaya lang may gumawa ng picture, ginawa, AI generated. Ngayon kumakalat ito. Galit ngayon si Congresswoman Bernadette Barbers. Kaya ito, ay lalo na siguro si Congressman Benny Abante. Pwede mo namang anuhin sila, biruin sila, pero wag yung gano'n, bastos naman 'yun. Kaya lang yan ang problema ng yan ang problema ng social media, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema ng AI, yung artificial intelligence nakaka-create na ng mga pictures na ganyan. Parang totoong-totoo. Kaya anyway, naglabas na ng paglilinaw na alin yung fake, alin yung totoo. Yung picture na totoo, yun, nagtatawanan sila ni Congressman Benny Abante. Pero yung fake, yung ginawang AI generated na parang naghahalikan na sila. Talaga masyado ng masyado ng below the belt yung mga ngayon, yung mga ganyan na post sa social media. Kaya lang nagagawa na nila dahil AI generated na nga Parang totoong-totoo. Mga kabunyog, mga kababayan. Dati pa naman noon, nagpatawag na yan sila Congressman Benny Abante ng pagdinig ng Kamara sa 19th Congress pa.
yung ano, pagdinig tungkol sa mga fake news at disinformation, naimbitahan nga ako dun. February 4, 2025. Hmm? Yung nagharap kami ni Marcoleta, yun, tungkol sa mga fake news yun. Talagang nagpaplano na silang maglabas ng batas tungkol sa mga fake news, laban sa fake news, disinformation. Dahil nga dito sa mga DDS, grabe kung makapagkalat ng mga fake news at disinformation. Kaya lang hindi natapos 'yan nung 19th Congress na House eh. Ah, hindi hindi natapos 'yun. Ewan ko ngayon kung mayroon na uling move na isulong 'yun. Ay lalo na siguro gayon, ganyan yung mga lumalabas na mga post sa social media, na talagang fake news na at disinformation, ay lalong maraming mga kongresista ang susuporta na mailusot 'yun. Ah. Anyway, ano naman 'to mga kabunyog, mga kababayan, inaano lang natin kasi ano 'yun, nung una nung wala pang ano, akala mo totoo. Kasi AI generated nga, 'pag AI halos totoo na rin, eh. No? Ha? Ano mga kabunyog, mga kababayan, pero, ah, ano 'yan, naglabas na ng paglilinaw si Congresswoman Bernadette Barbers, nalulungkot daw sila sa ganito nga. Oo naman talaga, medyo below the belt 'tong mga anong ito, eh, itong ganitong mga post, kahit sabihin mo pang ginagawang katatawanan, hindi naman gano'n. Hindi naman ganyan ang ano, gagawin mong ganyan. Hindi naman ano na 'yan, bastos na 'yan, eh, ha? Ano na ito mga kabunyog, foul na ito, hindi na tama. Kaya, ah, ano ito, pero ako nung nakita ko 'yan sabi ko, "Fake, ano 'to?" Magagalit nito sila Congresswoman Barbers at si, Congressman Benny Abante. Hindi ko pa nakikitang nagre-react si Congressman Benny Abante. Eh, pastor pa naman 'yan. Pastor pa naman 'yan si Congressman Benny Abante ng ano, evangelical yata 'yan. Lalong magagalit 'yan sa mga ganiyang ano, baka paimbestigahan pa ni Congressman Benny Abante sinong mga nagkalat niyan, ah. Oh. Anyway, ayan mga kabunyog, mga kabayan. O ito, pag-usapan natin itong tungkol kay Robin. Ah, Naglabas ng paglilinaw, statement itong Chief of Staff ni Robin Padilla, si Attorney Rodolph Philip Jurado. Si Attorney Jurado ang Chief of Staff ni Robin Padilla. Ay ngayon, ang sabi ni Attorney Jurado, na misunderstood lang daw si Robin Padilla. Misunderstood lang daw. Anong ibig sabihin niya ng misunderstood? Ano daw, maganda naman daw ang intensyon ni Robin Padilla. Saka si Robin Padilla daw talagang nagko-comment sa mga advocacies, mga issues, mga usapin na kahit na daw yung issue na yan ay napaka unpopular, magsasalita si Senador Robin Padilla sa issue na yan. Kahit pa yan ay kahit pa yan ay unpopular, katulad daw nung yung controversial na issue doon sa yung ay alam naman natin na grabe yung reaction sa ni Robin Padilla doon sa yung ang mga kabataan ngayon ay weak, mahina. Kasi nung panahon daw nila, wala daw depression. Ngayon, ano daw, laganap na daw yung mga depression, masyado na daw malambot ang mga kabataan ngayon. Masyado ng weak, mahina. Yun. Umano yun ng grabing ng negative na reaksyon. Tapos nung isang araw na naman, nag-comment na naman siya. Naiiyak daw siya sa dito kay Bato at kay Bongo. Kasi paano pa daw pag nawala yan? Eh, ito naman si Attorney Jurado, Chief of Staff ni Robin, sinasabi niya, nami-misunderstood lang daw si Robin. Maganda daw ang mga layunin ni Robin Padilla. Si Robin daw yung tipo na kahit yung mga issue ay unpopular, may mga magagalit sa kanya na mga politiko or mga grupo, talagang isusulong niya yan kasi ang tingin niya para yan sa bayan.
Sus naman. Hindi yan ang nakikita ng taong bayan, Attorney Jurado. Ha? Wala. Hindi nakikita yan ng taong bayan. Ang nakikita ng taong bayan, yung pagsusuklay niya, ng kanyang bigote. Yung kanyang habang seryoso yung mga usapan, busy sa pagkain si Rubin. Ah, ang dami rin kasing mga pakulo ni Rubin eh. Oh, ang dami ring mga pakulo ni Rubin na kala mo naman ano siya, pampakuha ng pansin eh. Oh, tulad nung isang araw, nag-post ng maraming pera, no? Pinost. Yun daw yung perang binigay niya doon sa Bungaw, Tawi-Tawi ba yun? Oh, siyempre negative yung reactions. Bakit kailangan niya pang ibandila yon? Anong sabi niya sa media? Ay, kayo kasi, binabalita niyo eh. Sinisi niya pa yung media. Oh. Tapos sabi ni Robin, anong problema? Sabi ng media, ba't po kasi pinupost niyo yon? Sabi naman ni Robin, para gayahin niyo. Para kung mayroon din kayong pera, di magbigay kayo. Imagine niyo yan. Mayabang eh. Yun. Anong masasabi mo doon, Attorney Philip Jurado? Ah, Rodolph Philip Jurado. Anong masasabi mo doon? Tama ba yun? Ha? Tama ba yun? Yung mga comment niya na ano yun? Kahit pa daw sunugin siya, ang amoy niya pa rin Duterte. Sinabihan niya pa si General Torre, pasalamat ka General, hindi ako sinabihan ni FPRRD saka ni BP Sara na i-contempt ka. Kasi kung sinabi nila, akong i-contempt kita. Di imaginein mo yon. Ibig sabihin, wala siyang sariling pag-iisip, para siyang tuta na, kung hindi sabihan, hindi niya gagawin. Pag sinabihan siya, gagawin niya. Naulit na naman yan dito kay Cayetano. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Pag sinabi daw ni Cayetano, ni Alan Peter na pumirma siya, pipirma siya. Basta kung ano daw yung sabihin ni Alan Peter Cayetano, dahil ito yung kanilang minority leader, yun daw ang gagawin niya. Paano mo yan sasagutin, Attorney Rodolph Philip Jurado? Binabandila niya pa, pinapangalandakan niya pa na siya, para siyang tuta na walang sariling pag-iisip. Diba? Ano yan eh. Okay naman sana na siya, magpakasimple na lang siya, tumulong sa mga tao. Mabuti pa si Lito Lapid. Alam niya ang limitasyon niya, kaya tahimik lang. Wala naman siyang masabi. Si Robin, ang daming sinasabi. Panay naman, sablay. Kaya nga ang tawag na sa kanya, hari ng sablay. Tapos nagsalita pa yung kanyang asawa, si Mariel Padilla. Hindi daw deserve ng mga Pilipino si Robin Padilla. Wow! Anong masasabi mo doon? Misunderstood pa ba yon, Attorney Rodolph Philip Jurado? Misunderstood pa ba yon? Yung mga ganun? Sabi ni Mariel Padilla, asawa ni Robin, ano daw? Hindi deserve ng mga Pilipino si Robin. Parang si Robin ay honest, si Robin ay sincero, seryoso. Hindi daw deserve ng mga Pilipino. Sige nga, anong comment mo doon, Attorney Rodolph Philip Jurado? yan yung problema kay Robin. Wala eh. Yan yung niya. Tapos nag-comment siya nung isang araw. Nag-number 1 daw siya sa Senado. Number 1 din si Bongo. Hindi naman daw sila magna-number 1 ng ganun-ganun na lang. Nag-number 1 sila dahil ang mga butante natin ay hindi pa intelihente. Wala eh. Talagang ang mga butante natin nadadala pa ng mga fake news, disinformation, budol-budol, mga trapo. Ayun. Yun? Kasi kung sinong sikat. Yun? Nanginabang doon si Robin at si Bongo. Yun ang totoo. Anyway. Kaya yung sinasabing misunderstood, ewan ko, hindi sa misunderstood yan. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Senador Ping Lacson, pinagpipilitan na magkaroon daw ng caucus ang mga senador. Tungkol daw dyan sa kung anong gagawin. Kapag lumabas ang arrest warrant kay Bato, kung ano daw bang gagawin. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay.
Wala namang problema na magkaroon ng caucus. Tama lang naman 'yon. Para lang unified ang Senado. Pero kung nagpapatawag ka ng caucus para kumbinsihin ang mga kasamahan mong senador sa gusto mo, ano ba kasi ang gusto ni Ping Lacson? Ang gusto ni Ping Lacson na manindigan ang Senado na dapat si Bato at si Bongo kapag lumabas ang arrest warrant ay wag i-turn over sa Interpol. Dalhin muna sa lokal na korte. Yun ang gusto ni Ping Lacson. Yun ang personal na stand niya. Gusto niya kumbinsihin yung mga nasa mayorya sa ganon. Yan ang rason. Aminin mo na, Senador Ping Lacson. Yan yung rason mo. Kaya gusto mong magpatawag ng caucus ng majority ng mga senador. Gusto mong kumbinsihin sila sa ganong line ng ano mo, na naaawa ka kila Bato, kila Bongo, ah, ang gawin sa kanila ay kung aarestuhin sila, dalhin muna sila sa lokal na korte. Mas dapat na ano dyan, ang dapat na paninindigan dyan, yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Ano yung sinabi ni Yussi Claire Castro? Kung ano ang ginawa kay Duterte, yun ang gagawin kay Bato at kay Bongo. Kasi naniniwala ang gobyernong Marcos na yun ay tama, walang mali sa ginawa na yun. Yung ganong procedure na inaresto at pagka-aresto ay tinurn over sa Interpol at pagka-turn over sa Interpol bahala na yung Interpol. Yan yung procedure na sinunod kay Duterte. Naniniwala ang gobyernong Marcos na tama 'yon. May legal basis 'yon, nakabatay sa batas 'yon. Nakabatay sa obligasyon natin sa mga treaties natin. Yung mga pinirmahan nating kasunduan, yung pinirmahan nating mga obligasyon. Obligasyon sa ICC, obligasyon sa Interpol. Kahit hindi na tayo member ng ICC, pero yung mga pinag-uusapang krimen dyan, nangyari yan nung panahong member pa tayo. Mayroon ng pronouncement niyan ang Korte Suprema dun sa case ng Pangilinan versus Cayetano. Yun yung ano eh. Ngayon, mayroon tayong International Humanitarian Law Act. Nakalagay doon, may option kung anong gagawin, extradition ba or surrender. Ang ginamit natin yung surrender kasi yan yung mabilis, executive lang yon, hindi judicial. Pwede rin extradition, judicial, pero matagal yon. Ang ginamit ng gobyerno yung executive na procedure, administrative lang. Bawal ba yon? Hindi. Nakalagay yun sa batas, nakalagay dun sa mga obligasyon natin. Yun yung decision yun ng executive. Bilang legislative, dapat irespeto yan ng legislative. Ang dapat lang nasabihin ng legislative, wag namang arestuhin yan dito sa loob ng premises ng Senado. At wag aarestuhin yan sa panahon ng sesyon. Kung pumasok yan sa Senado at humingi ng sanctuary, tutulungan nila yan. Pero wag pipilitin ng mga autoridad na arestuhin yan. Maiinsulto naman ang Senado niya. Mga ganun. Hindi pwedeng bastusin ang Senado. Pero the law may be harsh but that is the law. Sundin yan. Bakit nagiging malambot si Lacson? Magpapatawag siya ng caucus. Kung ang caucus ay para lang maging malinaw ang lahat, okay lang yun. Pero kung ang caucus ay para kumbinsihin ang mga kasamahan niya sa gusto niyang mangyari na mali naman, hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Huwag na kayong mag-caucus kung yun din lang. Maganda pa yung mga sinabi ni Senadora Risa eh. Sabi ni Senadora Risa, medyo mahirap tong sitwasyon na to. Kasi senador tong mga aarestuhin eh. Kasamahan namin yan. Pero wala tayong magagawa. Kasi obligasyon natin yan sa mga treaties, sa mga agreements natin. Pero tama lang yan, pag-usapan kung anong gawin, pero hindi pwedeng arestuhin yan sa panahon ng may sesyon. Hindi pwedeng arestuhin yan sa loob ng premises ng Senado. Ganun. Pero yung sasabihin mong dapat i-turn over muna yan sa lokal na korte, ay hindi mo na kontrolado yun. Sa executive na yan, kung anong desisyon ng executive. Hindi sa legislative yan. Yan yung malinaw dapat na dyan, na pagtingin dyan. Kaya lang itong si Lacson parang nagiging malambot.
Mabuti pa si ano, si UC Claire Castro. Ang linaw ng stand ni UC Claire Castro. Ah, ang linaw. Sabi ni UC Claire Castro, kung anong nangyari noon, yan din ang mangyayari ngayon. Yung nangyari noon, yan din ang mangyayari ngayon, di ba? Ang linaw-linaw noon eh. oh, kaya anong nangyari noon? Inaresto si Duterte, tinorn over sa Interpol, dinala sa ICC. O ganun pa rin. Maliban na lang kung may lumabas na ruling na ang Korte Suprema, kasi may mga petition sa Korte Suprema, final ng kampo ni Duterte, kini-question yung legality ng pag-arrest sa kanya. Kung sabihin ng Korte Suprema, mali yung procedure na ginamit kay Duterte, dapat dinala muna sa Korte. O yun, yun na yun. Pero kung wala pa, kung ano yung ginawa nun, yan pa rin ang gagawin ngayon. Hanggat wala pang pronouncements ang Korte Suprema na mali yun. Tama yun. Kaya itong gagawin nila Ping Lacson na caucus na ito, hindi tama to. Ha? Hindi nila trabaho yan, hindi sila ang magdidesisyon yan. Executive. Nang lumambot yata itong si Ping Lacson eh. Naawa daw kila Bato at Bongo. Ay, ano ba tong si Ping Lacson?